Bida sa bayan ng Magdalena at lalo na sa kanilang barangay, si Larissa Lucero. Hindi lang dahil ipinagkalat ng principal sa AM radio ang pagwawagi niya, kung hindi dahil din sa pagkalathala ng kanyang larawan sa maraming pahayagan ng sumunod na linggo. Nang magsadya silang mag-anak sa Makati office ng Philippine-Singapore Friendship Society, sumama rin ang assistant principal ng Magdalena High School, ang class advisor ni Larissa, pati English teacher niya. Nagkaroon din ng maikling photo session. Ang mga larawang kuha roon ang isinama ng society sa ipinalathalang news feature tungkol sa winner. Nasa inside pages ang mga larawan at karinggit na news item. Pero kahit ganoon, instant celebrity sa ipil ang Larissa. Pagkatapos ng inabanteng petsa ng graduation, kung saan naragdagan ang kinamit na mga karangalan ng valedictorian, kulang na lang hatakin ni Larissa ang mga araw para sa kanyang pag-alis. As expected, isang timbang luha ang iniluha ni Kapuring. Ayaw na nga sana siyang ipasama ni Ka Anton sa paghatid sa airport. Baka kasi mag-eskandalo. Ngunit kung ang kalahati ng barangay ay hindi napigil ng tatay ni Larissa sa pagsama, ang nanay pa kaya niya ang kayang paiwanan ng ama? Hindi naman mag-isa si Larissa sa paglalakbay. She was properly accompanied by the chairperson of the organizing committee, isang ginang ng dating diplomat na na-assign sa Philippine Embassy sa Singapore. Mabait at supportive ang ginang, si Mrs. Goshiyoko, sa dalagitang first time na lumulan sa eroplano. Como nakita ni Larissa ang NAIA? Like a marketplace, sabi nga ni Mrs. Goshiyoko. Nagulat siya pagdating sa Changi International Airport sa Singapore. Malawak yun, maaliwalas, well-organized, walang crowd, maimis at tahimik. A pleasant surprise, isn't it? Nakangiting sabi ni Mrs. Goshiyoko. Pagkakuha sa kanilang mga bagahe sa conveyor belt, sinabi ng kasama kay Larissa na ang isa roon ay ang kanyang ibibigay na pasalubong sa pamilya ng kanyang titirahan ng 6 na linggo sa Singapore. Nagtaka si Larissa. May binili ba siyang pasalubong para sa mga iyon? Paliwanag ni Mrs. Goshiyoko. I decided not to mention about it sa iyo at sa parents mo. Para hindi na kayo mag-worry. Ako na lang ang sumagot yun. I'm sure ma-appreciate ng Chan family ang dinala mo sa kanila. Ano-ano ho ba ang laman nito? Tanong ni Larissa. Ang tinukoy ay ang lalagyan, sinlaki at singhugis ng attaché case na yari sa buntal. Sinabi naman ni Mrs. Goshiyoko, miniature jeepney na yari sa silver na minina sa bontok. Para iyon kay Mr. Chan. Makulay na evening bag na yari sa local material galing sa Bicol. Para kay Mrs. Chan. At para sa 2 anak ng mga iyon, miniature photo frames na gawa sa mother of pearl shells na galing sa Visaya. Just remember, Larissa, ulit ng ginang, nakangiti bago sila tuluyang lumabas sa immigration area.
Those presents are from you, okay? Tatandaan ko ho. At maraming salamat po. Sinundo silang dalawa ng pamilya Chan, ang host ni Larissa sa Singapore. At bagaman nahihiya siya sa umpisa, madali namang napanatag ang loob niya dahil sa dalawang anak, kapwa babae, ng mag-asawang Chan. Sing-edad ni Larissa ang bunso, si Mary. 19 naman ang panganay na si Jeannie. Madaldal ang magkapatid na fluent kung mag-Ingles. Parang hindi Chinese. Pero ang mommy at daddy ng mga iyon ay ganun din. Larissa would learn later na ang kakaibang tuwang ng dila ng mga iyon ay British. May isang panahon daw na kapwa tumira at nag-aral sa England ang mga iyon at doon na-pick up ang accent. 10-minute drive lang mula sa airport ang tahanan ng mga Chan. Nasa inner city iyon, kahilera ng Seaview Hotel at walking distance sa Orchard Road, ang commercial district ng buong Singapore. Sumama si Mrs. Goshioko hanggang sa bahay ng mga Chan. It was past 1 o'clock in the afternoon. Inabutan ni na Larissa ang masaganang hain ng lunch sa bahay. Antimano'y pinadulog ni Mr. Chan ang dalawang bisita. "You must be hungry now," anito nakangiti. "Well, we all are." Nang ipakilala sa kanya ng mag-asawa ang housekeeper ng mga ito, hindi sila nasurpresa ni Mrs. Goshioko na Pinay iyon, si Ludi. Nang panahong iyon, ang bilang ng mga DH sa Singapore ay tinatayang nasa 130,000 na. May dalawa pang katulong bukod kay Ludi, isang Indonesian at isang Thai. Pagdulog nila, napansin ni Larissa na walang chopsticks sa mesa. Nahulaan ni Jeannie ang hinahanap ng mga mata ni Larissa. Anito sa kanya, nakangiti. "Well, if you and Mrs. Goshioko here think that we are a typical Chinese family, you're both in for a big surprise." Si Mrs. Chan, na malalaman ni Larissa na executive sa isang multinational company roon, ang nagpaliwanag. Sinabi nitong bagaman puro Chinese food ang ipinaluto niyang lunch ng araw na iyon, hindi raw ganoon ang usual meal sa kanilang bahay. Anito pa, "My husband and I, we got used to Western food when we were still in England. And then Jeannie here, she's been in Australia for 2 years now. She's studying at the University of Melbourne. She's just here for the second term break. And Mary, she was in California last year as an exchange student. And so we all prefer continental cuisine. Not that we don't like Chinese food." Tinanong ni Jeannie si Larissa kung ano ang type niyang pagkain. "To tell you the truth," ani Larissa sa mga kaharap, "I've eaten nothing in my life but Filipino food. So, since I haven't tasted any other type of cooking, I cannot say I like it or dislike it, but I'm willing to try anything once." Nasiyahan ang pamilya sa pagiging honest at open ng house guest nila. Natuwa rin si Mrs. Goshioko
Sa loob-loob nito, Larissa would get along easily with a chance, with her lack of pretensions. Kinabukasan ng umaga, sinamahan si Larissa nina Mrs. Gosyoko at mag-asawang Chan sa opisina ng Philippine-Singapore Friendship Society sa Orchard Road. She was presented to the society officers as the representative student from the Philippines. Malugod siyang tinanggap doon at binigyan siya ng brief ng mga iyon kung ano-ano ang expectations sa kanya ng host family at kung ano-ano rin ang inaasahan sa kanya ng mga iyon. Nakinig ng gusto si Larissa, bagaman kabisado na niya iyon. Nauna na sina Mrs. Gosyoko at staff nito sa Pilipinas sa pag-inform sa kanya ng mga iyon. Pagkagaling doon, isinama siya ng 3 sa National University of Singapore. Malawak ang campus niyon at mahalagang magkaroon siya ng idea sa location at kung paano niya mararating iyon ng special summer class para sa kanilang guest students. But don't worry, Larissa, sabi ni Mrs. Chan. For the next few days, either Mary or Ginny will take you to your class. They will be your guides. After that, you have to get here on your own. I think I won't find it too hard, ma'am, sagot ni Larissa. I noticed that all street signs are visible. As long as I know which bus number to take, I will not get lost. Sinabi ni Mrs. Gosyoko na nasa schedule ang dating ng bus sa designated bus stop niyon. You can take public transport, Larissa, and not be late for your classes. Nagulat si Larissa. Totoo ba yun? Natawa ang ginang. Maninibago ka talaga rito, iha. Dahil mabait ang pamilya, naka-adjust agad si Larissa. At maging ang housekeeper, si Ludi, ay puring-puri ang mga amo. Magpipitong taon na ako rito. Sabi nito kay Larissa na tumutulong sa pag-aayos ng cut flowers, karamihay orchids sa mga florera. At wala akong mahanap na kapintasan nila. Kahit pwede akong lumipat ng amo na magpapasahod sa akin ng mas malaki, ayoko. Hanggat gusto sa akin ni na Mrs. Chan, dito lang ako. Di ang swerte niyo pala, Aling Ludi, sabi ni Larissa. Aba talaga, sabi ng housekeeper naman. Kumpara sa ibang Chinese families dito sa Singapore, sina Mrs. Chan, kumbaga, makabago ang pananaw. Nagtaka si Larissa. Aniya, ano ho ba yung makalumang pananaw ng mga Chinese dito? Ano pa? Sabi ng housekeeper. Di mababa ang turing sa hindi nila kalahi. Lalo kapag Pinay, uring alipin ang tingin nila. Hindi ka pantay na tao. Ganun ho ba? Parang ayaw maniwala ni Larissa. Ganun nga, Larissa, sagot ng housekeeper. Kaya pag nakatagpo ka ng Chinese, natitingnan ka ng mula ulo hanggang paa, huwag ka nang magulat. Maraming ganun dito. Tinandaan iyon ni Larissa. Pero sa sumunod na 2 linggo, wala siyang naengkwentrong ganoon. Kung sa bagay ay laging maghapon ang klase niya. At pag-uwi, tinututukan niya ang paggawa ng aralin.
International relations ang focus ng special summer class na iyon. At special talaga ang composition ng klase. 16 lahat sila. 10 silang babae, 6 ang lalaki. May taga-Australia, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Thailand, Indonesia, New Zealand, Burma, Hong Kong, Taiwan, Tahiti, New Caledonia, Saipan, mga bansa sa Asia at Pacific. Lahat sila ay winners ng essay writing contest na inisponsor ng Friendship Society sa kani-kanilang bansa. Puro magagaling ang mga kaklase kaya hindi nagpabaya si Larissa. Para sa kanya, hindi lang para sa sarili ang pagsisikap niyang ilabas ang kanyang alam. Para rin iyan sa Pilipinas na kanyang kinakatawan si special class na iyon. Hindi nakakaila sa mga tiyan ang sub-ulong pag-aaral ni Larissa. May extensive collection ng mga libro at makabuluhang news magazines sa library ang mga iyon. At walang gabing lumampas na hindi iyon binisita ni Larissa. Tinanong siya minsan ni Mary kung hindi siya nagsasawa sa kababasa. I love reading. Matapat na sagot ni Larissa. It's how I learned so many things. Although, the more I learn, the more I realize I know so little. What course will you take up in the university? Tanong ni Mary. Journalism. Maagap na sagot ni Larissa. I'd like to be a newspaper reporter. Noon sumingit, ang nakikinig pa lang si Jeannie. Anito? We heard that you're such a bright girl. And also remember, we read your winning entry before we, as a family, consented to taking you in as house guest. You should hear how Dad was so impressed by your essay, singit ni Mary. He said that you will excel either in business or in diplomacy. Ang paksa ng essay na pinagwagihan ni Larissa ay kung paano magiging mas close ang relasyon ng Pilipinas at Singapore sa pamamagitan ng trade, commerce, at exchange ng human resources. Naisulat niya iyon pagkatapos mag-research ng todo sa business sections ng mga pahayagan, sa trade magazines sa Asia, sa mga pamphlets on business opportunities na nirequest niya mula sa embassy ng Singapore sa Makati. What I'm trying to say, Larissa, sabi ni Jeannie, is that you can achieve so much more if you aim higher. You think being a newspaper reporter is not as important as being in business or being a diplomat? Tanong ni Larissa. Giit ni Jeannie, you will be far more productive if you choose a higher calling, like if you study law. You will be a fine lawyer, like my dad. Bago humaba ang friendly argument ng tatlong teenagers, kumatok ang housekeeper sa library. Sinabing may bisita sila. Excited na bumulalas si Mary. Sabay tingin sa kanyang relo. Anito? He's just on time. I thought he would be fashionably late again. That brute. Who's that? Usisa ni Jeannie. You didn't tell me you're expecting a guest. I thought we were going to eat out tonight. Oh yes, we are. Nakatawang sagot ni Mary. But first, I want Larissa to meet my very best friend.
Tumawa si Jeannie. Alam na nito kung sino ang tinutukoy ng pilyang kapatid. Nang ipakilala kay Larissa ang dumating na childhood friend ni Mary, bigla niyang naunawaan ang ginamit na phrase noon sa kanya ni Patrick sa description nito kay Valerie, love of my life. Tinamaan ng pag-ibig si Larissa sa unang kita pa lang niya kay Andrew Lee. Love at first sight ang tumama sa 16 years old na si Larissa. Ano naman kaya ang nadama ng gwapo at matangkad na 18 years old na si Andrew para kay Larissa? Sabi nga ni Larissa sa sarili, habang buhay na lalagak sa kanyang puso ang nadama sa piling ni Andrew. Abangan.